all, no? Parameters affecting wind load, geographical location. So nakadepende yan. Kaya nga depende yung wind velocity sa location, no? Determines the maximum wind speed or velocity that can occur. Number 2, roughness from surrounding area, no? Determines the exposure of the building to direct wind load. Okay? Kasi kung flat yung area, iba yun doon sa hilly yung area, no? Topographical location may bring additional effect from wind speed over hills and bridges, yung mga pataas, no? Overall configuration of building such as height, length, width, and shape. Okay? O yung kanina, doon sa wind, nakita nyo yung mga value doon, ano? K sub T, K sub C. Ito na ngayon yun, ha? Kasi parameter lahat yan sa pag-compute ng wind. No? Okay? O, tingnan nyo yung configuration, ha? Ang wind, perpendicular palagi yan sa surface. No? O, pagka dito lang galing ang wind, sa right, ha? O, parang ganito lang, no? Pag dito lang galing, huwag nyo lang intindihin yung mga walls, ha? Doon lang tayo sa roof. Maliwanag. Halimbawa, dito lang galing, no? O, nakaganyan, ha? So, naka-perpendicular sa surface yan. Ibig sabihin, itong side na ito, ang tawag yan ay windward, no? Yung kabila ng roof, leeward. Eh, no? Leeward. Itong side na ito, no? Nagets? Ha? Pag dito naman ang galing ang wind, dito, ha? Titingnan nyo kung saan ang galing yung wind. Ang tawag naman dito is windward, yung opposite niya, leeward. Okay? Kasi ang wind, parang earthquake lang yan, in all direction. No? Ang earthquake, parehas lang ng wind. Okay, ito may analysis dito, meron dito, meron dito, meron dito, no? So dito lang tayo interesado, dito at saka doon. Sa roof lang yung ina-analyze natin, hindi yung walls. Maliwanag ba? Okay. Yan, no? So ito, nanggaling naman sa left, no? O ito, doon sa front, ha? Ito, ha? So basic definition for directional procedure. So, that is the ridge, yung tuktok. Ito. O, yan yung ridge, no? Ang kailangan natin itong main rope height. From the ground, ha? From the ground. Yung main, you know? O, ito is the edge. Yung ano nung yero nyo. Ngayon, pwede rin gamitin nyo yung ano, yung mismong sa rope level. Ha? So, paano makukuha ito? Average lang yan. Ito, plus ito, no? Divided by 2. Ha? So that is the main rope height, no? Itong edge. Mamaya may sample computation niya, ha? O, ito yung building height, say, no? Kaya kailangan yung elevation dyan, ha? Okay, so we can determine now the parameter, ano, for wind load computation. So the design wind pressure, ha? For a moment when the frame resisting system, P is external minus internal. Ha? Ito yung formula natin, ha? P, so Q, G, o yan yung kanila, yung gas effect factor, ha? CP minus QX times G CPI. Okay, so ito yung external, ito ang internal. Okay? Ha? So that is the wind is computed through the resultant of external wind pressure and internal wind pressure. No? Ngayon, itong internal, constant yan, mamaya may value yan. No? Okay? So, ang hahanapin nyo lang ito. No? So, ano ngayon yung Q? No? So, importante, ano yung Q? That is the total force, no?
Oh, so ito yung mga steps ha. So, ang type ng occupancy is temporary quarantine facilities. No? Okay? Ha? Oh, so titingnan nyo yan doon sa table 207B.2-1. Location, urban area, which is Metro Manila. Maliwanag. Kaya importante yung location ng mga project nyo. No? Oh, building dimension, sample computation to ha. Rope angle, alin yan? Yung angle ng rope nyo ha. Ano ba yung mga angle nyo? Diba may criteria tayo, dapat ay greater than ilan? 12%. No? Okay? Oh, so, ito yun ha. Ito yung rope angle nyo. O, nakaganyan ha. Ito, no? Yun yung angle data nyo. Okay? O, ito ha. Say, 3.8. Ito ngayon, mula sa tuktok hanggang doon sa level sa ground is 5.14. Main rope height. Ha? Divide mo lang na to. Sige, kumpitin nyo para maalam nyo. 5.14 plus 3.8. Tama ba? Ha? O yun. Edge. Importante yan. Pagka mali yan, mali na lahat. Tama? Okay. Now, your L over B. So, ito yung B, ito yung L, no? Is 1.8. H over L. 0.248. Okay? Ha? Tama ba yung value? Okay. Next. Oh, so, ito yung sa NECP sa 103. Ito yung type ng occupancy. Kasama dyan under essential facilities. Number 1. Yung number 2 yan is hazardous facilities. No? Okay? Mga hazardous, kung nag-i-stack kayo ng ano doon, ng mga bomba or whatever, no? Mga chemicals, hazardous yun. So yung facilities, kabilang dito, public school building, hindi private. No? Hindi mo pwedeng isama yung essential, no? Ang ibig sabihin ng essential, in time of emergency, gagamitin. Hindi mo pwedeng ipagamit ang AU nang walang pahintulot ang management kasi private entity ito. Okay? Yung mga public school buildings, pag-ari ng gobyerno yan, anytime yan. So nakadefine na dito kung ano yung mga klase ng building na nandito. Yung essential facilities kasama dito. Itong quarantine, no? Essential yan. Okay? So dyan yung titignan sa table 103, ano? Kung anong category. O yan, yung mga hospital and the likes, no? Then, pupunta ka ngayon doon sa wind map, no? Kasi category 1 ka di ba? Ang risk category mo, 1. O yan, ang wind map. Ha? O, under, ng, iba-iba kasi yan, ha? Essential, iba rin, ha? Hazardous, iba, miscellaneous, no? O yun, Metro Manila. May mga number yan, makikita nyo, yan. May mga number, ibig sabihin yun yung wind velocity mo. Ito, Metro Manila. Ang wind mo, 270 kilometers per hour. Okay? Kailangan mong i-convert sa meter per second. Kaya 75 meter per second nag-equivalent doon. Ayun, at this point in time, you know how to convert. No? Okay? Maliwanag. Ha? O, lalagay ko na. Kahit mo kayo marunong mag-convert. Ha? So, that is 270 kilometers per hour times. No? So, that is 1,000 meter per kilometer times 1 hour over 3,600 seconds. How much? So that is meter per second. Ha? $75 meter per second. So, ayan. Okay? Okay. O, ito na yung mga factor kanina, no? Nandun sa table. Nandun sa introduction, no? Sa design criteria. Wind directionality factor, K sub D. Ha? O, titingnan nyo lang doon, no? Sa reference na table na yun. Building.
Pare-parehas kayo dyan, 0.85. Kasi that is mean wind force resisting system. No? Buildings kasi hindi ni-design nyo, di ba? Okay, number 2, exposure category. Building or other structure. Pwede nyo ng obstruction kasi. Ay dito sa Metro Manila, maraming obstruction, di ba? Nababasag niya yung hangin. No? Ngayon, depende rin yan doon sa roughness. Roughness B. Tingnan nyo, no? Doon sa section ng INICP na yan, defined as urban area with closely spaced obstruction. Ano yung closely spaced obstruction? Lapit-lapit kasi mga buildings, no? Typical case in urban area of Metro Manila. No? So, classified as exposure B. Saan gagamitin yung mga exposure B? Mamaya sa table, yung paghanap. No? Since surface roughness is prevalent along the upwind direction. So, exposure B. No? Yan yung rough, kakabasag kasi ng parang kalsada lang, di ba? Pagka rough yung kalsada nyo, mabagal ang tumakbo, madaling magasgas ang gulong nyo, di ba? May resistance kasi, no? Ganun din ito. May resistance sa wind. Okay? K-sub-city, topographic factor. Ayun, no? Kung may mga ganyan ka, nandun ka sa ibabaw doon, o nandito yung building. Magkaiba yun. Okay? Kaya lang, pinakalagay dito, since the site location is assumed to be situated within Metro Manila, generally flat ang Metro Manila. Okay? Tama ba? So majority, ng land area sa Metro Manila, flat. Parang ano lang, parang Central Luzon lang, di ba? Flat. Okay, so it does not meet the condition below. Hindi yung ganyan, no? Diba? Maraming ridges or hills, no? So, ang K-sub city mo, pwedeng gawin 1, no? 1. Kaya yung mga dito sa Metro Manila, pwede yung gawin 1, no? Kaya nakakaalam, malay ko kung saan yung mga location nyo. So that is K-sub city. Tandaan nyo, kasi factor yan mamaya, yung mga value, no? Gas effect factor G. So the gas effect factor for a rigid building is permitted to be taken, o permitted to be taken. Ibig sabihin, pwede mo nang gamitin, 0.85. Pare-parehas kayo. Then, number 5, enclosure classification. O lahat yan, enclosed, no? Yung building nyo. Okay? Kaya enclosed buildings. Now, the internal pressure coefficient, GCPI, ang value niya, ito, ang value, may value na siya, ayan na, nasusulat, no? So, that is plus, ito, may value na siya, plus or minus 0.18. Nagets? Hindi nyo nahanapin pa, ayan na, pare-parehas kayo. Okay? So, 2 cases shall be considered to determine the critical load requirement, no? Usually, the internal pressure that will result to the greater magnitude. Anong ibig sabihin? Kasi yung value niyan, no? Plus or minus ka. Depende ka ngayon sa value ng CP, no? Pag ang value mo ng CP, positive, meaning ito positive, tama? Ang gagamitin mo rito, negative. Negative times negative positive. Kasi ang sabi diyan, i-maximize mo, greater magnitude. Huwag mong kukontrahin. Kasi pag kinontra mo yung positive, ginamit mo ito, delete yun, di ba? Ay di, lesser magnitude na yun. Nagets? Ngayon, kung ito ay negative, kung ito yung CP mo negative, di negative ang value niya, correct? Positive ang gamitin mo. So that negative times positive is negative. Ibig sabihin, palalakihin mo yung value nito, hindi mo paliliitin. Nakuha nyo? Okay. Yan plus or minus 0.80 for enclosed building. Okay, so ito na yung K sub C and K sub H. So,
Depende kung gusto nyo gumamit ng table, meron din formula. No? Okay? So, pwede kayong mag-interpolate. Kanina, ano nga, exposure niya, di ba? B. Tama? I know B. O, exposure B, ayan. Marami kasing classification yan, hanggang ano yan, B, C, D. No? Ayun, B, C, D. Kaya basahin nyo sa inisipin yan kung saan kayo dyan. So, bakit siya, ano? Kasi yung building mo, level C, no? Ano yung height kanina? Yung main height? Yung main roof height? 4.47 ba yun? Yung average kanina? Ha? Eh di pasok ka dito, 0 to 4.5. Okay? Hindi ka na mag-interpolate. Ayun, 0.057 ka, under category B, exposure B. Okay? Ngayon, sir, paano kung ano ba? Magbigay kayo ng example ng height. Sige, anong height? From the rate, from yung main roof height. Sabihin natin na 5. No? Ang edge nyo ay 5. Nasaan yung 5? May 5 na dito. Allows. Meaning yung 5 mo between 4.5 and 6. So, you have to interpolate. Pag i-interpolate ka. Okay? Maliwanag ba? Ha? Marunong na ba kayo mag-interpolate? Very good. Tandaan nyo ha, sa interpolation, kaya nag-i-interpolate kayo, nandun kayo sa range ng value. Hindi ganun kadaling pag-interpolate. Tira lang kayo ng tira. No? Yan ang chinichik ko dyan sa ginagawa nyo, yung interpolation. Okay? O, mag-sample tayo. Para naman alam ng iba. No? Anong sample nyo? Ang height, yung main roof height, 5. O, kung 5. So, wala dito. Nasa pagitan ka ng 4.5 at 6. No? 4.5, 5, 6. Correct? O, ang 4.5 value, sabihin na natin, under the rail, ha? That is 0.57. No? Itong 6 is 0.62. Okay? O, sabihin mo, ito ay X. Ha? Ang titingnan nyo, pag nag-interpolate kayo, yung value. Ha? Is it increasing, decreasing? Ha? Ano? Increasing yan, di ba? O, hindi itong X, mas malaki doon. Correct? O. So, ito ngayon is X minus 0.57. No? Ito. 0.62. So, magiging 0.0 ano ba? 5? No? Oh, so this one, ilan yan? 0.5. Ito is 1.5. Tingnan mo, pinag-calculator nyo pa. Okay? So that is 0.5 is to 1.5 equals X minus 0.57 is to 0.05. So anong value ng X? What is X? .58 ano? 7. Tingnan nyo, between doon, no? Tama? Now, ganito ang ginawa mo, ano? Kasi hindi ka nakikinig eh. Dahil akala mo madali lang, di ba? O, tinira mo ngayon. Ha? Mamaya, titirahin mo kayo. No? O, ganito ang ginawa mo ngayon. Ha? 0.5 is to 1.5 equals 0.57 minus X is to 0.05. So what is X? Ha? 0.553. Oh, may value nga naman, di ba? Ha? Ayan, ang gusto ko, ginagamit nyo yung utak nyo. Hindi yung kung anong nilabas ng calculator nyo, hindi man lang kayo mag-doubt. Di ba? So you are outside the range. Ha? Okay? Oh, ang reason lang nun, kasi hindi kayo nakikinig. Kasi nakala nyo, gano'n lang mag-interpolate. No? Correct? So, makikita natin yan, no?
Ha? Doon sa gano'n ninyo. Okay? O, yun yung value ngayon ng K, no? K sub H or K sub C. Okay? O, gusto nyo gumamit ng formula, pwede rin, wala namang problema. Ha? Okay. O, ito kasi yung formula ng QC. Okay? So, empirical equation yan. Dapat yung D mo naka-meter per second. So that the resulting unit is in Pascal. Maliwanag. Hindi pwedeng kilometers yan, ha? O, ayan kasi K sub C, K sub CP, K sub D. No? Ayan, 0.613. Bago natin kanina, 0.57, 1, K sub D, 0.85 times D squared. 75 meters per second. So that is 1670 or 1.67 kilo Pascal. Okay? O, yun yung Q doon. No? Okay? O, ito naman yung QX mo. O, halos ganun din. Maliwanag? QC at saka QX. Ha? So ito QC, ito QX. Pasok kasi siya doon sa parehas na ano, no? Yung parehas na value ng K sub C. Okay? O, saan magagamitin yan? Ha? Ngayon, yung paghanap, ano na lang ang kulang natin? Ito, may value ka na. Ito, meron na. Ito, okay na. Ano lang kulang? CP. No? Okay? O. Dito sa step number 6, makikita niya sa ECP, no? Okay? Ang kailangan nyo dito, hindi ito sa mga walls yan, ha? Dito kayo. No? Ito. Okay? Rope, ha? Rope. Ha? Oh. So, kasunod yan yung table. Yan. Ito, table. Ha? Huwag kayong titingin dito, wall yan eh. Hindi natin na ina-analyze yung wall. Dito kayo titingin, no? Rope. Okay? Ha? Oh. Then, ito yung windward. Tignan nyo ha, ito yung windward ha, kung saan nang galing yung hangin. No? Ito leeward. Ano yung angle nyo kanina na, ano yung angle natin? 15 degrees. Tama? Ha? O, ito yung angle ha, yan no? 10, 15, 20, 25, etc. Kasi paano pag 17? Mag-interpolate ka, of course. No? Ha? O, gaya nito. Halimbawa ikaw, 18. Dalawa i-interpolate ko, ito at saka ito. Dalawang value eh. Ayun o, magkatapat yan. Okay? Ayun o, negative ha. So take note of the sign. Ito 0, ito positive. Now, yung kanina, ano yung na-compute ko kanina? H over N. Tama? Ano yung 0.248. No? O, titingnan nyo yung value ito. H over N. 0.248 equal itong unang line, equal or less than 0.25. Pasok ka dito. 0.248 ka eh. Di ba? Ano yung kasunod? 0.5. Ibig sabihin, pag ang H over L mo, between 0.25 and 0.5, dito ka ngayon sa second. No? Dito ka titingin, no? Ito. Alam na. Pag greater than 1 ka, dito ka naman titingin. No? Okay? O, pag nakita mo na kung saan line ka, dito ka, ang kasunod doon titingnan yung angle. 15 degrees. Sakto. Okay? Otherwise, mag-interpolate ka. O, so, ang value mo ngayon, kung 15 degrees, ito naman isa, 0. No? So, 0.5 lang. Walang value. 0.5 yun ang gamitin mo. Ngayon, kung dalawa, 18 ka, interpolate mo yun. May value ka. Tama nyo? Okay. So, meron ka na 0.5 yung value ng CP. Ha? How about sa leeward? Ito 10, 15, greater than 20. Ayun mo, 21. Pasok ka dito. Wala kang interpolate. No? O, pag between 10 and 15 ka, mag-interpolate mo to. Okay? So, ang leeward, palagi lang yung negative. Walang positive dyan. Ha? Okay, tingnan nyo lahat ng value. Okay? Ha?
Ngayon, kung parehas ito, negative 0.5, negative 0.5, gaga, wala kang interpolate dyan. Interpolate parehas 0.5. Okay? Mag-interpolate ka kung magkaiba yung value. Ano na? Ayan o. So, negative 0.5. Ha? Okay. Next. O, ito na yung summary ng coefficient na nakuha mo, ha? Ulitin ko, ha? Pagagayahin nyo ito, wala ito, ha? Wala. No? Wala yan, ha? Ito lang, dito ka interesado. Dalawa lang ang i-compute mo. O, ito ang value mo. Parehas kang negative 0.5. No? 0.5. 0.5. Yun yung value mo ng CP na kailangan mo 2x. Nag-x. Negative, no? So, kung negative to, negative itong quantity na ito. Tama? Ang gagamitin mo dito, negative times para maging negative. Palalakihin mo yung value. Hindi mo ika-counter. Okay? O, then, you can compute now. No? O, so, ang value mo nito, may QH ka, kunin mo yung value. Ayan na, o. O, so, plus or minus 0.301 ka. Itong quantity na ito. Ito. Ayan yung value mo. Okay? Ma-minus, plus ka na lang doon. No? Maliwanag. Ha? Okay. O, ayan na ngayon yung mga value mo. Ha? O, tingnan nyo, ha? Dito tayo, ha? O, ito, negative. No? O, minus 0.301 ka. Wag mong kukontrahin, ha? Ito, kasi ang value mo dito, negative, di ba? Because your CP is negative. O, di minus 0.301. Ito, negative din, minus na rin. Para i-add mo yung dalawa. Negative ang sign. Okay? Ha? Maliwanag. So, negative. Anong ibig sabihin ng negative dyan? Mamaya, ilalagay natin sa loading. No? Because that is a kilopascal. O, ayun na ngayon yan. Yan na yung mga value. Ito na. Okay? Naka-kilopascal ka. Correct? Ha? O, yan ngayon, ang i-multiply mo do sa tributary area. Ha? Nag-gets? Okay? O. So, ganito yan, ano? Di ba meron kayong, ano yung kanina pinagawa ko? Ito yung truss, ha? Ikikitan ko na lang. Diba, ito yung tributary area mo. Ano yan, 3 meter? Ito is, ito 12 meter, no? Ito yan, ha? O, yung rope mo, nakaganito kanina. Ilan nito? Anong value nito? Hindi, itong incline. May value ka lang dito kanina eh, di ba? Ilan ito? 6.325. Okay? Ha? O. Para makuha mo yung wind load sa leeward, no? Leeward. Windward. Windward muna. O, windward, ha? Ito, no? So that is total load mo, P windward, wind left, no? So wind left ka. Is, ano yung value ito? Negative 1.011 times the tributary area, no? 6.325 times 3. Times 3 ito. Okay? Times 3. How much? Ito lang ha, kasi ito lang ang lalagyan natin ng load sa windward. Ay sir, ito, leeward yan. Ha? Leeward. Dito nang galing ang wind. Wind left. Ha? 184 kilonewton. So, P interior, 19.184 over 3.
1, 2, 3. 3 spaces. 1, 2, 3. Okay? How much? 6.395 kilonewton. No? And P exterior is 6.395 divided by 3.198. negative 193 kilonewton. Ano yung negative? Ibig sabihin palabas yun, outward. Ganyan ang position niya ngayon. Okay? So ito yung, tanggalin nyo na yung negative, no? Kasi direksyon yan yung negative. 6.395, 6.395, and 3.19. Okay? Ha? Ngayon, yung dito, sa leeward, o ganun din, no? Leeward, ito windward side, leeward side. Oh, so P wind, ganyan. Anong value nun? Maliwan. Ganun din? Ha? So, ito rin. Negative 1.011 times 6.325 times 3. Ito naman side na to. Nakaganyan ka. O yung 3 meter. Ito yun. Ilan to? Negative 19.184 kilonewton. Then your PI, the same, no? Parehas lang siya, di ba? 6.395 kilonewton. Ang PE is negative 3.193 kilonewton, no? Oh, so ito ngayon yung load mo. So this is 3.198, 6.395, 6.395, 3.19. Kanina nandito yung ano mo, di ba? Ano ba ito? Roller? Roller yan, sir. Roller. Ito ang hinge. Oh, then you perform the thrust analysis. Wind left. No? Wind left. Ha? Okay? Oh, ngayon, pag wind right, yun din. No? Ito, wind left, ha? Oh, pagdating natin sa wind right, dalawa yan, ha? Wind left, yung wind right, nakaseparate, ha? Wind right. Dito naman sa right, manggagaling, ha? Ito, ganyan ang wind mo. Wind right. Okay? Naliwanag ba? Yes, sir. Ha? Sir, di ba equal ito sa ito? No? Hindi yan equal. Ha? Kasi hindi mo naman binago yung ano mo eh. Hindi mo binago yung hinge and roller mo. Wag mong babaguhin, wag mong isusunod. Nakapix yan. Nagets? Maliwanag. Parang ito, pinagpalit mo lang, no? Ito, ilalagay mo dito, ito doon. Nakuha nyo? Nagkataon lang, parehas ang bagyo niya, ha? Maliwanag ba? Ha? Ito kasi ang windward, no? Ito windward. Ito leeward. Okay, yung computation mo. Kung ang wind mo manggagaling sa left side. Pag nanggaling sa right side, ito ang windward, ito ang leeward. Adi pagpapalitin mo lang yung value, di ba? Pero wag mong pagpapalitin yung hinging roller niya. Okay? Nagets? Okay. Now, halimbawa, ganito yung nangyari, no? O, tingnan natin yung ano.
Ito, ha? O, sabihin na natin na ang value nyo, 18 degrees. 18, ha? Dito ka, kaya lang 18 degrees ka, no? Okay? Na-gets? Ha? O. Sa windward, sa windward, is, dalawa ngayon yung value mo, no? Ito muna, partner. Kukunin mo, ha? Kukunin mo yung value. Okay? So, yung case na if theta is 18 degrees, no? O, under pa rin doon, ha? Okay, so that is 15, 18, 20, no? Anong value ng 15? 0.5. Anong value ng 20? 0.3. Okay, nag-gets? So, ito ngayon ang CP. So, this one is 3 to 5. Anong value mo? Decreasing, ano? So, this is 0.5 minus CP. Ito is 0.2. So, that is 3 to 5 equals 0.5 minus CP is to 0.2. So, ano yung value ng CP? Pag case na 18, ha? Sige, anong value ng CP? Zero point 38 ano? 3 decimal. Sakto? Oh, lagyan mo ng negative kasi negative yan, oh. Tinanggal ko lang para hindi kayo nalilito sa sign. Okay? Ayun, no, negative, oh, maliwanag, oh. Negative, negative. Tinanggal ko lang sa interpolation. Yung final answer nyo, lagyan nyo ng negative. Okay? Nag-gets? Oh, isa yan, ha? How about yung pamila? 0 and 2, no? So 15, so ito isang value. 15 is, ilan nyo? 0, no? 18, 20. Positive, no? O ito is CP. Ano ito? Decreasing din, no? Decreasing. Increasing. Increasing siya. So this is 3, this is 5. So ito ngayon, increasing siya, CP minus 0. Ito is 0.2. So that is 3 is to 5 equals CP is to 0.2. O, ano ang CP? Ha? 0.2 rin? Ha? Tama ba? Tapos multiply mo, 3, 2. 6 yan na. Paano mo naging 0.2? 0.2 times 3 divided by 5. Ilan? 0.12. Okay? Oh, positive yan. Ha? So that is positive, no? O ngayon dito, ganun rin gagawin mo, interpolation. Isa ka lang dito, ha? Isa, no? O, pag interpolate mo yan, 15. Ito sa windward, no? Windward. O, mag-interpolate ka rin sa leeward. Ano yan? 15, 18, 20, no? Sa 15 ilan? 0.5. Sa 20 ilan? 0.6. So ito ngayon ang CP. So 3, 5. Ito is CP minus 0.5. Ito is 0.1. So 3 is to 5 equals CP minus 0.5 is to 0.1. So ano yung CP? 0.56. Ha? 0.56. 0 point? Between, you know? Yun ang palagi yung i-check kung between. 0.56
56 past, ano yan? Negative. Lalagyan mo lang ng negative doon. Okay? So ano ba yung significance niyan? Ha? Ang una mong gagawin, pagpapartnerin mo muna ito at saka yun. No? So, ibig sabihin, i-compute mo to. Ano yung computation ng kanina? Ngayon lang natin to, ha? O, yan, di ba? O, 1670. Kagayahin ko lang to, ha? So, yung una, sa windward, dalawa yung magiging value mo, no? Okay? So, ano yung isa? Negative. Patuloy natin to, ha? 0.38, no? O, sige, anong lalabas sa value? Ano? Negative ilan? Ha? 1670 yan, ha? Negative ito, ha? Negative ito. Negative 0.38. Ito minus 0.301. Ha? Ha? Negative 0.840. Negative 0.840 kilopascal, no? O ito, pagka ito ngayon ay positive 0.12, no? O, positive 0.12. Ngayon plus din ito, no? Plus din siya. Okay? 0.471. Ha? So ito ay positive 0.471 kilopascal. Nagets? O ito ngayon is ilan to? 0.56. So halimbawa ito is negative 0.56. So negative din yan. Ilan lalabas dito? Ha? Negative 1.096. Negative 1.096 kilo pascal. Maliwanag. Ha? Nakuha nyo? Apat ngayon na magiging ano yun dyan. Dalawa sa left, dalawa sa right. No? Okay? So pagka kinumpute nyo, pag kinumpute nyo ngayon yan, magsasap ito muna ang dalawang ito, no? Ito, at saka ito. Ha? Okay? Then ito, at saka yun din. Maliwanag. Ha? Oh, lalagay nyo lang, oh, babaguhin nyo lang ito. Oh, kumputin natin. Windward. Side, no? Ano ngayon ang P, no? Compression. Windlet ka, no? So that is, ano yan? 0.84, no? So that is negative 0.84 times 6.325 times 3. So how much? Negative 15.939 kilonewton. Meron ako ba? So your PI is negative 15.939 over 3, no? Over 3. So negative Ayun siya. 35.2. 313 kilonewton. And your PE is negative 5.313 over 2. How much? Ha? Number ito. Ay, 4.657 kilonewton. No? Okay? So, doon sa leeward naman, okay? Sa leeward, the same, no? P, ano yung leeward natin? P leeward. Ano yung sa leeward natin? 1.096. So, negative 1.096 times 6.325 times 3. How much?
97 kilonewton. So P interior, negative 20.797 over 3. So negative 6.4 at 6.932 kilonewton. So exterior is negative 6.932 over 2. 3.466. Tama? Kilonewton. No? Okay? Ha? Nagets. Yan ang ilalagay nyo dito. Tingnan nyo ha. Makinig kayo. Mga hindi nakikinig yan. Malamang yun ang mga supply. No? Sa windward. Tatanggalin ko lang ito ha. So this is negative. That is to, tanggalin na natin yung negative. No? So ito ngayon is 5.313. 5.313, 2.657. Ito ngayon is 3.466, no? 3.466, ano? 6.932. 6.932. No, is 3.466, no? So that is wind left. Wind left yan. Kasi dito lang galing. No? Okay? Ha? Wind left. Ngayon, dalawang wind. Ngayon, yung isa, pag wind right, ito, ilalagay mo doon, ito, dito. Wind right yun. Isa pa lang set yun ha. So ilalagay ko dito ha. Dito naman manggagaling yung wind ko. Pagbabalik na rin mo lang yan. 2.657, 5.313, 5.313, that is 2.657. Ito ngayon is 3.466, 6.932, 6.932, 3.466. Against wind right, isa pa lang, no? Nakuha. Ha? Ngayon, meron ka pa nito. Ha? Ito naman dalawa magkasama. Ayan, no? Positive 0.4771, no? Oh. Hindi ganun din. Dito naman tayo sa windward. Sa wind left, windward, wind left, ano? The same, no? So, P wind left equals, ano yun? Positive yun, ano? 0.471 times 6.325 times 3. How much? 8.937. 8.937 kilonewton. No? So, 8.937 divided by 3. Ilan? 2.979. 2.979. Positive yan ha. 2.979 over 2. 1.489. Okay? Kilonewton, kilonewton. Ito, na-compute mo naman na eh. Ito na yan ha. Ito na yan, no? So, leeward mo, the same na, no? Ang PI is negative 6.932 kilonewton and your PE is negative 3.466 kilonewton. Okay? Paano mo siya ilalagay? Sunset na ito ha, sunset, wind left, wind right. Magkaiba yan ha, left ito right. O, the same, no? Mag-drawing ka uli. Okay? O, lagay mo ngayon dito. Positive yan. Kaya, towards. Paganyan ka ngayon. Kanina palabas pag negative. Ha? So ito is 2.979, 2.979, 1.489.
1.489. Ito ngayon, palabas, no? Okay? So this one is 3.466. 3.466. 6.932. 6.932. Wala nang sign ha, kasi nga yung sign kung palabas, papasok. No? Nakuha? Kaya ang windlet mo, sa summary mamaya, dalawang kolong. Isa, dalawa. No? Ang windright mo, dalawang kolong. Isa at saka ito. Ito ilalagay mo doon, ito dito. Babaliktarin mo lang. Ha? O, ito ngayon yan, yung isa. O, dito naman manggagaling. Ito wind left, ha? Ito, manggagaling. Ito wind right. Ito, wind right. No? Okay? So, ito ngayon, papunta doon. Babaliktarin lang. Parehas ang magnitude. Okay? So this one is 1.4, 1.489, 2.979, 2.979, 1.489. Ito is 3.4, Iba yung slope eh. Ni round 18 lang yung slope. 6.932, Ano, parang ganyan. 6.932, 3.466. Okay? Apat. No? Maliwanag ba mga kapatid? Ha? Okay? Oh, ito magkasama ito. Kasi positive kasi siya. Ito, no? Bago itong dalawa. Ito pari ito at saka ito wind left. Ito wind right. Doon magagaling yung wind. Dito lang galing sa left. Ha? Oh, ano yung final output nyo? Pakita ko yung final output ha. Gagawa kayo ng table. May summary, di ba? Sabi ko, lalagay ko ng summary kada may summary kayo, no? Anong load mo sa A, B, B, C, C, D. Okay? Ganyan. Pangit na sulat, no? Pangit pa yan, ha? Yes. Ha? Di ba pangit? Ayan, konsepto lahat ng tributary. Pag nag-design kayo ng column, concept din ng tributary area. Design ng column yan. Tributary area din, no? Ayan, ang mangyayari dyan, no? Gagawa kayo ng detail niyan. Kita ko lang muna yung ano. Ayan, pagka table, pwedeng computerize. No? Ayan, MDM, pinapayagan ko. Gusto nyo i-Excel or what, no? Five, side of B. Sunod na. Ayan, ang final output nyo, dalawang table ha. Ayan, no? Ito ang table 1. Ha?
Internal forces for the truss. Maliwanag ha, ang title ha, Table 1. Bukod pa yan doon sa mga summary nyo, dito nyo ilalagay. Oh. Ito na yung deed load kanina. No? Ngayon, iiwalay nyo na yung mga member kung ano yung mga top chord, ayan, A, B, B, C, etc. Bottom chord, then you have the diagonal and vertical. Apat lang naman yan. No? O, bottom chord. Ha? Meaning ng bottom chord, ito, oh, ano ba ito? A, B, B, C, C, D, D, E, A, F, F, G. Di ba? O, lahat ng diagonal. Mga naman sa diagonal, sama nyo yung vertical. Yung tatawanin sarili nyo, ha? O, yan, no? Now, ang mangyayari sa table nyo, apat ang column. Yung wind, dalawa. Isa, dalawa. Meaning, yung data nyo dito, ito, at saka ito. Windlet. Nagets? Ha? Maliwanag. Dalawa. Kaya 6 na column kayo, hindi 4. Sa wind right, dalawa rin ang value nyo, no? Ito, at saka ito. Nagets? That is your internal forces. Table 1. Now, yung table 2, yan yung yan yung design loading na. Hindi naman yung hindi design lahat yan, ha? Sa top, sa bottom chord, isa lang, yung maximum lang. You have to take note of the sign. Okay? Isasama nyo yung sign, ha? Pag compression, negative, positive, tension. Yan na yung final nyo, final table. Yan na yung kung gagamitin nyo ay LRFD, ayan ang mga different loading combination. Tatabulate nyo. And, kalagay dyan yung negative, ha? So, isa lang doon sa maximum, isa lang ang pipiliin nyo. Yan ang ilalagay nyo dito, design forces. Ha? Ano ba yung design forces? Ayun. 147. Yun ang nakalagay doon sa top chord. Sa bottom chord, pipili lang kayo, 150. Ayun. No? Okay? May sign na. Tandaan nyo, mabuti. Ang top chord, never na naging tension. Pagka yan ay naging tension, sigurado mali kayo. Ipapaputol ko ang liig nito. Okay? Ha? Kaliwanag. Ha? Wikain mo, hindi siya nagtapos noon, ano? Bumalik siya sa akin pa rin. That is 10 years ago. Is that correct? No? Matagal na ito, ha? Walang aswang, no? Pero maganda pa rin, di ba? 10 years ago, no? Mga kaklase niyan, matagal lang graduate, 2016, no? Okay? Maliwanag, ha? Ang bottom chord, always tension. Hindi kailanman, sa building trust ang pinag-uusapan natin, no? Building trust. Hindi kailanman naging compression ang bottom chord. Maliwanag. Ha? Yeah. Kaya ano yan, positive. Ito may negative sign. Ito either yan. Ha? Silahis yan. Minsan negative, minsan positive. Depende sa magnitude ng wind. Ang diagonal and vertical. Okay? Kaya pag nag-doubt ako dun sa value nyo, kung computing ko yan. Huwag yung dadayain. Ha? Tandaan nyo, ha? Dadayain ko rin ang video. Kasi, depende yan, ano? May chinichik lang ako doon sa trust nyo, at sa trust plan. Okay? Ha? Sige, baka may tanong kayo. Ayan ang final output. Table 2, ha? Internal forces for the truss. Kasi yan ang gagamitin nyo sa design. Paano ba i-design yung top chord? Yun ang kasunod nyo. Pagka natapos ko sa left yun.
Pagka positive, may detention member, eh, di ba? Subject nyo ngayon, detention member, di ba? O, i-design mo siya as detention member. Pag negative, compression member, design ng columns. No? Okay? O, yun muna ang problemahin nyo. Kasama na yun sir yung Ha? Saan? or yung mga transfer. Oh, yung mga maximum lang, ano, kasi yung iba niya sa ano, sa design ng ano, ng connection. Bali sir yung... Kailangan lang natin yan yung maximum. Ilan ka kanina? Yan yung ano, mga loading combination sa LCD. Pakabay. Okay? Rope live load. Ang LR rope live load. Yung unang kinompute natin, rope live load. Alisan yung ano, yung AB doon. Ano kung 6.5. Negative conversion. 1.2 na din doon. Oh. Plus 1, Loading combination niya. Isa-isa niyo yung nasa loading combination sa NCP. Di ba yun yung una natin topic sa introduction sa lecture? Tignan niyo yung NCP. Yes, ayun o. Yan yung mga loading combination na nasa mo. Okay. Listen. Depende kung ano ang method nyo ha, kung NRFD or ASD. If you want ASD, go ahead. Ha? LRFD kasi yan. Oh, kung gusto nyo ang ASD method, go ahead. Ulitin ko nga, ang gulo ng pagkakaroon. Dalawa naman yung method eh, ASD, LRFD. Saan di yung ano? Bali yung meron lang sir. Para sa exam, ito rin. Ito rin sa exam. Depending load yan. Load yan o. Oh, yung tatlo yung compute ko eh, di ba? Wind load, at saka